ang integrity versus wealth. Yun yung pinalakay po ni King Solomon. So, pupukus po tayo yung ating pag-aralan ay yung pinakapamagat ay the fear of the Lord tended to life, and in that heart it shall abide satisfied. So, baga napaka-practical po na hindi masyadong malalim, pero minsan, yung dali, parang yung pang-mahirap. Yung hirap, yung pang-pinapadali. So, dito po, tingnan po natin yung mga introduction dito ng ating kapatid na Solomon, yung tinatawag pong the reality ng buhay natin by poverty, no? Kaya yung pinaka-context niya ng 19, yung integrity versus wealth. So, paano ba tayo magkakaroon ng integrity pag dumating yung panahon pinayaman tayo, pinaunlad at nagkaroon tayo ng financial freedom? Yun. Meron na ba kayo nun, mga kapatid? Financial freedom o nasa wala pa, kalahati pa ng pastor. So, isa-isa po natin, siguro balik lang po oras, pero tingnan natin yung mga warning, no? Yung danger of ignoring godly wisdom. Tapos yung the importance of realizing that not all plans work out. So, hindi lang ang plano natin ay nag-work out. Ang plano pa rin ng Diyos ang nasusunod. So, number one, the fear of the Lord tended to life. Yung nabanggit po doon sa ating teksto na ano bang ibig sabihin ng tended to life o yung tinatawag na fear of the Lord tended to life. So, si King Solomon, sabi niya sa Proverbs 10:16, the labor of the righteous tended to life, the fruit of the wicked to sin. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay, ang bunga ng mukha ay sa pagkakasala. So, nagkaroon ng contrast yung dalawang gumagawa dito. Tapos sa Proverbs 14:23, in all labor there is profit, but the talk of the lips tended only to penury. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang kapil ng mga labi ay naghahatid ng karamihan. So, binibigyan niya ng pagka-contrast yung dalawa. So, ngayon, bigyan natin ng kung ano yung ibig sabihin ni Solomon doon. The thoughts, Proverbs 21 verse 5, basa na po tayo, of the diligent take only to plenteous, but everyone that is hasty only to one. So, napakahirap na sitwasyon. So, the question is, what kind of life is offered? Ano ba buhay ang ino-offer dito ni King Solomon? So, si David, unahin muna natin si David kung ano yung buhay na sinasabi niya. Sabi doon sa Psalms 112 verse 1 and 3, praise you the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandment. So, number one, na buhay na dapat maranasan natin, yung tinatawag na long life and saying good things. Yung maranasan natin yung haba ng buhay at magandang makita natin yung magandang araw sa ating buhay. So, kung papasok yung tinatawag na discipline, at ang banal na kasulatan ay puno-puno ng discipline. Yun, physically. Lalo na sa church, dalawa pa po yun eh. So, sabi doon sa pagkatagalog, purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ito po yung mga gusto ng Diyos. Maligayang naglilingkod sa Kanya. Hindi napipilitan, hindi inutos, hindi pilit. Kundi masarap po yung naglilingkod na maligaya, anuman ang hirap. Ako, 2006 ako na-ordain as an elder. 2004, na-constitute po yung Trinity Baptist Cavite 2006.
mula noon, minsan talagang struggle po kami mag-asawa kasi nawala na po ako ng trabaho eh. Parang sabi ni Mrs., paano tayo mabubuhay? Sabi ko, marami pa naman trabaho. Di lang naman yung trabaho ko ang trabaho eh. Kasi dati ako sa SMB Gamon na naging supervisor po ako ng mga janitor. So, at least supervisor, no? So, 1990 po yun. So, buhay pa ba kayo? 1990. Nakapasyal po kayo sa SM. So, doon po ako dati. Pero dahil Pentecostal po ako noon, sabi ng pastor, mag-resign na kayo. Full-time na kayo sa ministry. Yun, ay resign naman ako. Hindi tayo pamabayaan doon. So, namali pala na parang naipusun lang ako doon. So, madalit sabi, pagdating po sa paglilingkod sa Diyos, dapat maligaya tayo, anuman struggle, anuman po yung mga naranasan natin mga problema sa buhay. Kasi kasama po yan eh. Mula 2006 hanggang ngayon bilang naglilingkod sa Diyos, kami talagang problema. No? Pag dumating ko si Judith, sigurado, ang unang nakakaranas po ng stress yan ng mga asawa natin na babae. Meron naman yung asawa ng babae, bawal doon. At sigurado yung mga kapatid, sabi ko lang kay Mrs., magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang kasama sa ang resulta ng pagtitiwala ay talagang yung epekto sa iyo. Di ba sabi ni kay Solomon, trust in the Lord with all thy heart. Kasi kung tiwala lang, hindi buong puso, kulang po yun. So kailangan yung pagtitiwala ay talagang buong puso. Tapos tinuloy niya sa verse 4, sabi doon, His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. So tapos sunod po, tingnan natin yung sabi ni Peter, yung kanyang pagkaintindi sa tinatawag buhay dito sa mundo. Sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 3, verse 10 to 12, For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no God. No? Sapagkat ang magnais, sabi ni Apostol Pedro, sabi doon, ang magnais. So anong ninanais ng mga anak ng Diyos, mga kapatid? Yung mga bagay na makalangit o mga espiritual. Ayan, wala po pa. Yun. Natapos ko na sa pambilis lang. Yung sabi po dito sabi ni Apostol Peter, sabi daw, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at kanyang mga labi at huwag magsalita ng daya. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Kung ano lang ang totoo. Hindi naman kailangan ipagyabang mo na kahit hindi mo naman natutunan. Sabi mo, alam ko na yan. Para lang masabi na may alam ka. Kaya po, kung tutusin po, na nagkakaroon po ako ng kalakasan, pag nakakausap po yung pastor. Mula po, kailan po tayo nandito? Tuesday. Sa pagka-usap-usap namin, dami po natutunan eh. Akala natin ay marami na tayong alam. Pero pag may nakausap kang kapwa mga lingkod ng Diyos, pag nagbabasa ka, marami pa palang dapat pag-aralan natin. So, sunod po, sabi po dito, tingnan natin, sabi doon ng Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolong days, but the years of the wicked shall be shortened. Tapos sa Proverbs 14:27, the fear of the Lord is fountain of life to depart from the snares of death. So mga verses na suporta lang po yun. Tapos sa Proverbs 22 verse 4, by humility. Yun, tanda po natin, inuna yung humility. And the fear of the Lord. Ano po ang resulta nun? Humility and the fear of the Lord are riches. Una, kayamanan na pala mga kapatid, yung magkaroon ka ng humility and the fear of the Lord, riches and honor in life. Nandun na po yung tatlo.
Basta magkaroon lang po tayo ng humbleness sa ating buhay. Pag inalis natin yung humility, mayroong mga tao, hindi mo magkakaroon ng riches and honor in life. Ang mangyayari lang ay magiging mayabang ka lang. Yun. Magiging gusto mo lang sumikat. Kaya sa ating mga Kristiyano, lalo po sa mga elders, talagang kailangan natin yung humility. Humbleness, sa lahat po sa atin. Pag sinabing humility, involved po na ito yung prinsipyo ng Diyos, gagawin mo yun kasi may humility ka. Pag sinabi ng Biblia na huwag kaligtaan ang pagdalo, kapag may humility ka, dadalo ka. Kasi nagpapasapit ka sa authority. Yung authority yun ay ang ating Diyos na may command na huwag kakaligtaang pagdalo. Sinabi na ng Biblia, magbigay ng masaya ang puso. Command yun. Pag may humility ka, wala ka ng complain. Magbigay, dami kong bayaran eh. Nandiyan na naman si Judith. Yun, sino ba ang kasunod ng Judith? Si Bill. Pagka hindi ka nakabayad ng Bill, ano yun, yung putol na yun. So, inaalala natin yun. Yung mga alalahanin sa buhay na nagbibigay sa atin ng anxiety. Kaya minsan nawawala ka na sa sarili. Minsan nagbibilang ka na ng pusti ng mirako. Nagbibilang ka na ng mga butiki sa kisame. Dahil sa mga isipin sa buhay na ito. Dahil tempura lang naman ito. Bakit mo masyadong pinupokus ang buhay mo dito sa mundo? Samantalang sabi nga ng Panginoon Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God in His. Yung kaninong righteousness, mga kapatid, ang unahin sa Diyos, hindi sa katuwiran mo. Kasi kung katuwiran natin, kanya-kanya tayong katuwiran at pwede natin sabihin na hindi na ako magbibigay kasi ang dami kong bayarin. Pag sweldo, naka-record na. Pero, ang sabi doon, by humility. In the fear of the Lord are riches and honor in life. Ang kagantihan sa kapagkumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. So, anong kayamanan mo ba yung ang hinahanap natin? Yung maglingkod sa Diyos na may papakumbaba. Yun ang totoong kayamanan. At sinabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, but godliness. Yun, hindi yung period yun. Ano pong sabi doon? But godliness with contentment is a great gain. Yun. Hindi sinabi, pag ikaw ay naging presidente, paging senador, congressman, yun ang great gain. Ang sabi doon, but godliness, yung pagiging mga Diyos, na may, na may pagkakuntinto. Medyo yung Tagalog, kasapatan. Ayun ang malaking pakinabang. So, huwag aalisin yung humility. Hindi lang fear of the Lord So, ano pa? The fear of the Lord brings satisfaction. Mayroong satisfaction. Satisfied ka na. Satisfied ba kayo sa Primitive Baptist, mga kapatid? Ako, wala ko sa Primitive. Nagsimula ako sa itanong kay Sudyano. Biblia, ang sasagot. Talang sa atin, parang 50-50 Tapos nag-attend ako sa Adventist, naghanap ako ng turon. Pero hindi ako satisfied. Pero nang-primitive ako Sabi, Lord, boring mo na ako, satisfied na ako. Lahat ng question noon, nung ako hindi primitive, nasagot ko sa primitive. So, ganun po kaganda po ang aral ng primitive. Yun, hindi naman sinurong natin primitive, pero primitive Baptist lang ang nag-tuturo ng ayon sa banal na kasulatan. So, bring satisfaction, sabi ni King Solomon, as an earring of gold and an ornament of fine gold, so is a wise rover upon an obedient earth. Tapos sa third line, sabi niya, as the cold snow and the time of harvest, so is a faithful messenger. Yun ang gusto natin, mga faithful messenger. Hindi nung nakakas lang ang kamay, alam mga kapatid, malapit na pagdating ng Panginoon, yung kung ano nakalagay sa pitaka mo, kung ano mga bank account yan, ilagay mo na ngayon.
dahil bukas darating ang Diyos. Di mo na mapapakinabangan yan. Mga pagbubo na yun. So dapat, faithful messenger. Pag sinabing faithful messenger, yung kanyang pinapangalan is according to the will of God. Hindi will niya, hindi will niyo, will ng Diyos. Kasi minsan, di ba, dami nga mga kayo, bubulahin ka lang, sa linggo, mga kapatid, magdala kayo ng walis. Ay 1,000 ang member na reliyon. Ilang walis na dito? 1,000, 1,000,000. So, mga pambubula. So, dito, di ba nang masaktan, at least, totoo naman. Sabi nga, open review is better than secret love. Alin mo yung nakamiti, kaharap mo. Pagtalikod, sinasaksa ka. Mas mabuti kung magsabi ka ng totoo sa harap, at least tayo ay mag-uusap at magkakaroon ng kaliwanagan. So, ano po? Tingnan natin. Sabi doon sa Proverbs chapter 15, verse 12 to 14, sa 13, as a false snow and the time of harvest, so is a faithful messenger. So, bihira po ang faithful messenger ngayon. Nabibilang na po. Pumunta ka sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag inalok mo ng Primitive Baptist, ang tanong, magkano ang bigayan ganito? Alam mo, magkano ang bigayan? Ano yan, politiko? Hindi ho tayo nag-i-endorse ng politiko. Pag politiko, sigurado may bigayan. Pero sa primitive, abay, kaya maintindihan natin sa primitive, may ginto. More than silver and gold. Parang katulad ni Peter, sabi ni Peter, silver and gold I have none. But in the name of Jesus Christ, arise and walk. O saan ka doon? May ginto ko nga, di ka naman makalaka. Di ka naman makatakbo. Pero ang punto doon, ang aral ng Panginoon, lalo na pa yung katotohanan, more than silver and gold dyan, mga kapatid. Kaya dapat inspirado ka. Doon, masigla ka, enthusiastic, mabuti kayo mga Pentecostal, alive, alert, enthusiastic. Kaya kapag pumunta sa church yan, 1 hour before ang service. Ang primitive. Ano po? 1 hour after. Dapat, sabi ko ba, nung Pentecostal, ang sipap ko sabi ko, bakit nung Pentecostal ang sipap ko? Bakit? Ngayon primitive, hindi ko lang pasan yung sipap. Nasa totoo naman tayo, tapos ang action natin parang wala lang. Kung alam mo yung truth, magpakasipag ka. Di ba yung babae, nung nabuhay ang Panginoon, ang sipag. Kaya nakakita dito sa mga apostol dahil binapit yung mga babae, hindi natin sinasabi magpastora ang babae, bawal yun. Pero magagamit natin ang mga babae sa kasipagang ayon sa kalooban ng Diyos. Yung huwag lang, pastor, ang galing mong pangaral. Kung sa pangaral, yung asawa ko na lang kasi nakasama ko yun sa Bible school. Magaling sa English. Kasi ang anak ko rin sa akin, pag yung English ko ay malabagyo, papunta sa bagyo. Siya nagpo-correct. Kung talagang pinapayagan natin ang babae, yung mga asawa na lang natin kasi magagaling magsalita yan yung isang salita ng lalaki sa kanya sa una. Totoo ba? Kaya tayo mga lalaki, silent. Kaya mag-ano ang mga ating mga asawa. So, tignan po natin ang kapatid. Sabi doon, whoso boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Kung paano ang kalapap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog. Tanda natin, naghahambog ng kanyang mga kaloob na walang katotohanan. So lahat po tayo may kaloob ang Diyos na dapat natin ginagamit sa ministry. Huwag mo gamitin sa labas. Dito ang mga kaloob ng Diyos ay ginagamit sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon, na siyang tinubos ng kanyang dugo. Tapos ibagamitin mo sa labas. So ano po? Sabi sa Psalms, yun. Dahil ang verse na po, 2:8, verse 1 to 6. Yung ilang verse na lang, aking puso'y matatag, O Diyos. Ako'y aawit
o ako'y aawit ng pagpuri ng aking kaluwalhatian. Yun. Kaya kapag may awitan mga kapatid, ng awiting himnan, dapat nagpa-participate tayo, ha? Yun. Hawak agad ng himnan. Wala na nga tayong instrumento. Tapos ayaw mo bang kumanta? Ibalik kaya natin yung apat na instrumento, gitara, bass, organ, siguro. Pag ganun pa, talagang tayo agad eh. So, yun ang challenge natin mga kapatid. Dapat maging masigla tayo. Bakit itong worldly ka, talagang one week before yung naka-ready na yung naka-plancha na yung isusuot mo. Bakit pagdating ng Sunday, nag-aabohon pa kayo sa plancha? Yun. Kung kailan ang Sunday, so, totoo yun, realidad sa mga Kristiyano, kung kailan linggo sa kanang paplansya. Sabado pa lang magplansya na kayo para hindi mag-agawan. Nasaan yung katarungan doon? Parang walang katarungan. Tapos sabi doon, kayo'y gumising. Yun. Gumigising ng maaga. I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises. Siyempre, Old Testament format ito, na yung kung text lang natin, ay yung pagbibigay ng papuri sa Diyos. So, pahuli, the prayer of the Lord saved from evil. Yung kapag talagang totoong may takot ka sa Diyos, talagang matatakot ka gumawa ng kasalanan. Kayo mga Kristiyano, binata, natatakot kang mag-asawa ng hindi Kristiyano eh. O mga dalaga, pagkakiligay, kwarpo, bayang apat-tain, mga patandang, madaling mamatay. Yun, madali. Wala ko dapat doon ang unang quality. Dapat ay Kristiyano, mananampalataya. Kapag nahuli yung Kristiyano, at wala doon, at lahat yun, guwapo, mayaman. Okay lang kung gano'n, mas maganda kayo, isang package na, no? Guwapo, mayaman, Kristiyano. Ano bang qualification? Ano bang natin, ano yung guwapo? Matangkat. Gano'n. So hindi po, yung pagkatakot, dapat mayroon tinatawag na pagkatakot sa Diyos. Ito nung makakita ka lang na maganda, yun na, tumibok ng puso ko. Ay pagano ng ang ating batayan. Ako tumitip ng puso ko kahit saan eh. Minuto, segundo. Dapat ka lang sa senior citizen eh, siya na. Hindi mo gano'n. Kung ang batayan po natin ay ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 10, therefore, we both labor and suffer reproach because we trust in the living God who is the Savior. Yung Savior, ang ating Diyos. Kaya kung tayo magtiwala, hindi sa mga bagay na nandito sa lupa. So, panghuli mga kapatid, sa aking conclusion, first, to fear the Lord, who must know Him, who is the Lord. Kasi, pag hindi mo kilala ang Diyos, paano ka magkakaroon ng takot? Dapat kilalanin mo siya. Sabi ng Exodus 3:14, and God said unto Moses, I am that I am. And He said that shalt thou say unto children of Israel, I am, hath sent me unto you. Tapos ulit sabi niya sa verse, sa Acts 17, verse 28-29, for in Him we live and move and have our being, as a certain also of your own quotes have said, for we are also His offspring. So palagi natin isa-isip na sabi doon, for in Him we live and move and have our being. Panghuli, ito na po, sabi doon sa aking conclusion, unless God has regenerated you, it is impossible for no man or woman by nature first God. So sino lang yung natatakot? Yung mga truly born again. Pag hindi yan born again, isama mo niya, pastor, pinakakilala ko na po ang aking boyfriend, ang aking girlfriend. Ay pag hindi born again yan, may danger po talaga. Yun. Ang dami na nangyayari sa amin, sa Cavite, wala ko nung kami ay Pentecostal, naging reform, naging primitive, nung naging primitive, mayroong mga nakakausok.
Kahit araw-araw, kahit every Sunday, may papangaral mo yung 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not unequally yoke together with unbelievers. Ang dami pa rin gumagawa. Kaya maganda ho yung fellowship na believers. Yung singing school, nakikita-kita, nakakakilala, hindi naman natin i-endorso. O kayo dalawa na ha. Hindi ka no? O kayo na ha. Cavite versus Pagadian, hindi ba doon mga kapatid? Kaya natin ma-build yung relationship na kung talagang nakatakdang kayong dalawa, ay talaga. Kahit napakatagal pa kayong hindi makita. Pinalala ko si Elder John di ba? Napakalayo po ang Manila. Ang totoo na una ko pang nakilala si Sister Adrian at sa Sister Chris kay Elder John. Yun. Pero katakdahan talaga ng Diyos Gano'ng kalayo, Brother Job, yung sa inyo dito. Malapit-lapit, di ba? Pero sa inyo na malayo Ang dami namang dalaga doon sa Manila. Bakit Pagadian? Talagang pinag-pipring ko yan. Marubro. Hindi yung gusto ko na mag-asawa kasi yung kaibigan ko may asawa. Hindi naman gano'n. Silos-silos ka So, yan lang po mga kapatid at tawa. Marami pa po pero mga sa susunod kasi mga 3 oras po ito So, salamat po at bago po ako magtapos ay nagpapasalamat po ako sa Diyos at kay Elder William Tor sa pag-invite at sa inyong lahat din dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ito yung huling araw na ating pagkikita pero gusto ko ulit-ulit pa. Yan po. So, salamat po at God bless po.